The title for our devotion today is The Empty Tomb Changes Everything. What does the Bible say about the resurrection? Matthew 28 verses 5 and 6 reads, "And the angel said to the women, 'Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who has been crucified. He is not here, for he has risen just as he said. Come, see the place where he was lying.'" Ano ang ibig sabihin nito? Walang laman ang libingan, walang ibang leader ng relihiyon ang sumakop sa kamatayan. Ito ang selyo ng Diyos sa gawain ni Kristo. What made the resurrection necessary? Sin separated us from God. Death was the penalty. Without the resurrection, our faith is worthless. Romans 6:23 reads, "For the wages of sin is death, but the gracious gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." Hindi lamang namatay si Jesus, siya ay nabuhay upang patunayang bayad na ang utang. Ang kanyang pagkabuhay na mag-uli ang ating resibo. What is the result? A living hope and a new life. Because He lives, we can be forgiven, transformed, and certain of our own resurrection. 1 Peter chapter 1 verse 3 reads, "Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who according to His great mercy has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead." Ang pag-asa ay hindi basta pangarap. Ito ay isang buhay, garantisadong kinabukasan. Ang takot sa kamatayan ay nawawala ng bisa. Ang pagkakasala ay nawawala ng hawak. How do we respond to all these revelations? Romans 10 verse 9 reads, "If you confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved." Walang laman pa rin ang libingan ngayon. Ang walang laman na puwang na iyon ay ang iyong paanyaya sa bagong buhay. Magtiwala ka sa nabuhay at mag-uling Kristo, hindi sa reliyon, hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa, at maliligtas ka. Siya ay tunay na buhay na mag-uli. My dear friend, God is calling you to surrender your life today. Kung yan ang nais na iyong puso, sundan mo ako sa panalangin ito at akuin mo ng panalangin ito ay panalangin mo sa Diyos. Mahal na Jesus, salamat sa pagkamatay mo sa krus para sa aking mga kasalanan. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanang nagawa. Isinusuko ko aking buhay sa iyo. Mula sa araw na ito, pagharian mo ang aking buhay. Nagtitiwala kung hindi mo ako iiwan kailanpaman. Amen.